Mahal na kaluluwa, ang kwentong ito na aking ibabahagi sa iyo ay puno ng matinding emosyon, lumalampas sa mga hadlang, at sa maraming paraan, humahaplos sa ating pinakapayak na kakanyahan sa paraang maaaring hindi mo inaasahan. Ihanda ang iyong puso sapagkat ang mensaheng ito ay hindi lamang aabot sa kasalukuyang sitwasyon, kundi maaari ring baguhin ang paraan ng iyong pagtingin sa buhay at pag-ibig. Isipin mong matagpuan ang iyong kapareha sa kaluluwa, ang taong tila perpektong umaangkop sa iyong buhay, ngunit sa isang hindi inaasahang sandali, natutuklasan mong ang buhay na kanyang inilarawan ay hindi kasing marangyan ang inaasahan. Sa halip na mga mansyon at kayamanan, siya ay namumuhay sa isang simpleng komunidad kung saan ang kislap at glamour ay nakatago sa likod ng mga pader ng kasimplihan at katotohanan. Sa ganitong sitwasyon, bawat isa sa atin ay mabibigla. Gayunpaman, kailangan nating maunawaan na hindi lahat ay kung ano ang tila at ang tunay na halaga ay nasa kung ano ang dala natin sa loob ng ating mga puso at hindi sa mga material na kayamanan na ating pag-aari. At ngayon, ang pagbubunyag na ito ay maaaring magpabigat sa iyong kaluluwa tulad ng isang batong unti-unting lumulubog sa isang tahimik na lawa na nagiging sanhi ng mga alon ng kawalang katiyakan at pagdududa. Ngunit, bago ipagpatuloy ang mensahe, isulat sa mga komento ang mantra na ito. Ang katotohanan ay kumikislap ng higit pa sa ginto upang makapagpatuloy tayo ng magkasama sa mensaheng ito. Isipin mong ang senaryong ito ay nagbabago sa iyong buhay. Bigla, ang mga talakayan at tapat na pag-uusap ay magiging mahalaga. Sa huli, ang tunay na pag-ibig ay namumuhay sa mga masaganang lupa ng tiwala at transparency. Dito, ang papel ng mga anghel ay mahalaga. Sila ay bumubulong ng mga salita ng karunungan sa iyong tainga, tinitiyak na makita mo ang lampas sa mga kasinungalingan at buksan ang iyong sarili sa isang tunay at tapat na pag-ibig na hindi nagmamalasakit sa panlabas na anyo, kundi sa tunay na tibok ng puso. Mayroon kang isang napakahalagang bagay na kailangan mong malaman, mahal na kaluluwa. Walang nangyayari sa pagkakataon at ang sitwasyong ito ay dumating sa iyo sa tamang oras para sa isang mahalagang aral. Ang mga anghel ay nasa iyong tabi. Ginagabayan ka sa bawat hakbang, tumutulong na makilala ang mababaw mula sa mahalaga. Sa pagtingin sa mga mata ng taong ito, itanong sa iyong sarili, may pag-ibig ba sa ilalim ng mga maling pangako? Ang kanyang puso ba ay dalisay kahit na walang mga palamuti ng isang mayamang buhay? Ngunit hindi lang iyon, mayroon pang mas malalim na nangyayari. Bawat karanasan, bawat hamon, ay ipinapadala sa atin bilang isang regalo mula sa universo upang mapabuti at palawakin ang ating pag-unawa sa tunay na pag-ibig. Kapag binuksan mo ang iyong puso upang maunawaan ang pananaw na ito, ang sakit ay magiging ginhawa at sa lalong madaling panahon ay kasiyahan, habang natutukoy mong ang tunay na pag-ibig ay itinayo sa mga ladrilyo ng tiwala at respeto, hindi sa ginto at pilak. Pahintulutan mong maramdaman, kahit na ang sakit, sapagkat bahagi ito ng pagiging tao. Pahintulutan mong magpatawad, hindi lamang sa taong ito, kundi sa iyong sarili sa maaaring pagkakahatak sa kislap ng kayamanan sa halip na kumonekta sa tunay na kakanyahan. Ngayon, bago tayo magpatuloy, isulat sa mga komento, 333, isang numero na sumasagisag sa paglago at espiritual na pag-ibig, at ipahayag ang iyong kahandaang tahakin ang landas na ito ng mga pagtuklas. Kung sa tingin mo ay tinamaan ng mensaheng ito ang iyong puso, isaalang-alang ang paggawa ng donasyon gamit ang buton na "Salamat ng marami", sapagkat ito ay tumutulong sa amin na patuloy na dalhin ang mga mensaheng ito ng inspirasyon at espiritual na pag-unlad. Patuloy, alalahanin ang mga kwento na tumatawid sa mga kultura at henerasyon tungkol sa mga hari na nagbitiw sa mga kayamanan para sa isang tapat na pag-ibig, tungkol sa mga taong nahuli sa huli, na ang tunay na kayamanan ay ang mga hindi natin nakikita kundi nararamdaman lamang. Ang iyong sitwasyon ay isa pang kwento, mahal, isang sandali ng katotohanan na sumisid ng malalim upang ipakita sa iyo kung ano talaga ang mahalaga, ang walang kondisyong pag-ibig. Tatapusin natin ang blocking ito sa isang makapangyarihang pagninilay. Ano ang handa mong gawin para sa pag-ibig? Ang mababaw na kasinungalingan ba ay guguho sa harap ng nakapanghihimok na kapangyarihan ng tunay na pag-ibig? Bago tayo magpatuloy, magnilay-nilay tungkol dito. Sa susunod na blocking ito, susuriin natin ang kahalagahan ng panloob na pagkakasundo. Hanggang doon, manatiling matatag sa katotohanang nananahan sa loob mo.
ginagabayan ng mga anghel na humihiling ng isang bukas na puso at handang tumanggap ng pinakapayak na katotohanan. Mahal na Alma, nais mo bang isipin kung ilang beses nating binabaliwala ang mga senyales na ibinibigay ng buhay hanggang sa tayo ay harapin ng isang pagbubunyag na nagpapaisip sa atin ng lahat? Dito sa puntong ito, sa maraming kwento ng pag-ibig, may isang pagsubok ng realidad na lumalabas, na nagdadala sa isang landas ng pagkilala sa sarili at, sa huli, paglago. Ito ay isang sandali ng muling pagkikita, ng pagkakasundo, sa kung ano ang iyong inisip na totoo at sa kung ano ang nahahayag ngayon. Madalas sa pagnanais na makahanap ng tunay na pag-ibig, nagsusuot tayo ng belo ng mga ilusyon, nagpoproyekto ng mga pangarap at imahinasyon na kasing marangya ng pinakamayamang pantasya, nang hindi natin namamalayan na ang tunay na pag-ibig ay madalas na nakatago sa mapagpakumbabang kasimplihan ng pang-araw-araw na buhay. Isang kaluluwa ang nagbigay ng maling impormasyon tungkol sa kanyang kayamanan, ngunit ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman maitatago ang kanyang esensya. Ito ay isang universal na katotohanan. Sa halip na tumuon sa sakit ng kasinungalingan, inaanyayahan kita na tuklasin ang dahilan sa likod ng pagkukulang na ito. Sa gitna ng mga kasinungalingang ito, sino ang nakakaalam? Maaaring may nakatagong takot na hindi sapat, na nagbubunyag ng isang puso na nagnanais na mahalin para sa kung sino siya at hindi para sa kung ano ang mayroon siya. Ngayon, bago tayo magpatuloy, isulat sa mga komento 777 na kumakatawan sa isang tawag sa pagninilay-nilay at espiritual na paglago. At kung ang mensahe ay talagang umantig sa iyo, isaalang-alang ang pagsuporta sa aming trabaho sa pamamagitan ng pindutan na salamat ng marami dahil pinapayagan nito kaming ipagpatuloy ang pagpapadala ng mga salitang naglalayong magdala ng liwanag at kaliwanagan sa iyong paglalakbay. Isaalang-alang natin ang kahalagahan ng pagpapatawad sa senaryong ito. Hindi ito tungkol sa pagpapawalang bisa sa mga kasinungalingan, kundi sa pagbubukas ng iyong puso sa habag at pag-unawa. I-transform ang pagkadismaya na ito sa isang pagkakataon upang palakasin ang tulay na nag-uugnay sa pag-ibig at katapatan. Tandaan, ang mga anghel ay palaging nandyan. Sinusuportahan ka ng mga pakpak ng pagtanggap, kahit na ang katotohanan ay tila pansamantalang masakit. Sa maraming kwento, ang mga pangunahing tauhan ay nawawala lamang upang matuklasan na ang tunay na kayamanan ay nasa kanilang tabi na, naghihintay na alisin nila ang mga takip ng ilusyon. Ang sitwasyong ito ay isa sa mga sandaling iyon. Ang iyong kaluluwa ay maaaring hindi nagtataglay ng mga material na kayamanan na kanyang ipinahayag. Ngunit kung ang pag-ibig para sa iyo ay tunay, ang kayamanang ito sa loob ay maaaring maging walang hangganang mas mahalaga kaysa sa anumang kayamanang material. Pahintulutan akong dito na magmuni-muni tayo ng magkasama tungkol sa isang mahalagang aral. Ang pagkakasundo ay nagsisimula sa loob mo. Kapag tinanggap mo na ang mga tao ay hindi perpekto at kahit ang pinakamalapit na kaluluwa sa iyo ay maaaring matakot na hindi sapat, nagbubukas ito ng daan para sa mas malalim na pag-unawa at mas tunay na koneksyon. Ang pagtanggap dito ay nangangailangan ng tapang at isang bukas na puso upang makita lampas sa belo ng idealisasyon. Ngunit hindi lang ito, habang ang tunay na pag-ibig ay isang landas ng pagkakasundo at mutual na paglago, ito rin ay isang pagkakataon para sa mga ibinahaging realidad. Isipin ang kagandahan ng pagbuo ng mga pangarap, hindi mula sa mga anyo kundi mula sa mga karanasang naranasan, kung saan ang bawat pagpili ay isang ladrilyo na itinayo ng magkasintahan, isang buhay na itinayo na nag-uugnay ng mga puso na pinili ang isa't isa araw-araw sa pag-ibig at pag-unawa. Itinuturo sa atin ng mga anghel na ang kababaang loob at pagiging tunay ay ang mga susi upang buksan ang mga pintuan sa pinakapayak na damdamin. Sa pagtanggap sa mga aral na ito, hindi mo lamang pinapalaya ang sakit na dulot ng mga kasinungalingan, kundi pinapayagan mo ring yakapin ang isang bagong realidad na puno ng mga posibilidad. Sa pagtatapos, ano ang matutunan mula sa sitwasyong ito? Na hindi tayo dapat mahiya sa kung sino tayo. Ang tunay na kayamanan ay hindi nakasalalay sa mga pag-aari o katayuan sa lipunan, kundi sa ating kakayahang umibig at mahalin, mga imperpeksyon at lahat ng iba pa. At bago ipagpatuloy ang mensahe, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, samantalahin ang pagkakataong mag-subscribe. Nakakatulong ito sa amin na patuloy na lumikha ng makabuluhang nilalaman para sa iyo. Sa pagpapatuloy ng mensahe, hinihimok kita na ibahagi ang iyong mga karanasan
at sa gayon ay makatulong na magbigay inspirasyon sa ibang mga kaluluwa na naghahanap ng mga katotohanan na kasing lalim ng iyo. Sa susunod na bahagi, susuriin natin ang mga praktikal na hakbang na maaaring gawin mula sa bagong pag-unawa na ito. Hanggang doon, panatilihing bukas ang puso sa mga bulong ng mga anghel. Sila ay mga espiritu ng liwanag na hindi kailanman nabibigo na gabayan tayo patungo sa pinakapayak na pag-unawa. Mahal na kaluluwa, ang paglalakbay sa lambak na ito ng mga pagbubunyag ay madalas na sinasamahan ng halo-halong emosyon mula sa paunang hinanakit hanggang sa kasunod na pag-unawa at sa huli sa pagtanggap. Ang pinakamahalagang bagay na dapat tandaan ay lahat tayo ay nasa malawak na karagatan ng mga karanasang pantao, lumulutang, naglalayag at minsang lumulubog ng kaunti upang muling lumitaw na mas malakas. Ngayon, oras na upang bumangon sa mga alon ng hamong ito na may kalinawan at bagong pananaw. Maaari mong tanungin ang dahilan sa likod ng sitwasyong ito, nag-iisip tungkol sa iyong pagtanggap at habag. Marahil ang pagkilos ng pagpapatawad at pag-usad ay tila isang monumental na gawain. Ngunit alamin na ang mga anghel ay bumubulong kung saan tayo dapat pumunta. Binibigyang diin ang halaga ng tunay na pag-ibig, ang pag-ibig na lumalampas sa lahat ng inaasahan. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot sa kawalang katarungan, kundi isang regalo na inaalok natin sa ating sarili upang pakawalan ang pagkakapit ng sakit at pagkabigo. Isipin ang ginhawa sa pag-unawa na, sa kabila ng maskara ng kayamanan, ang tao sa likod nito ay ganito lamang, nagkakamali, mahina at nagnanais ng pag-ibig, tulad ng ating lahat. Sa puntong ito ng landas, mapapansin mo na ang pagkilos ng paglalagay sa sarili sa kalagayan ng iba, kahit na nararamdaman mong pinabayaan, ay isang makapangyarihang daan upang makahanap ng panloob na kapayapaan. Tanungin ang iyong sarili, bakit may sino man ang makaramdam ng pangangailangan na lumikha ng ganitong fasad? Mayroon bang nakatagong takot, isang kawalang seguridad na humihingi ng habag at pag-unawa? Bago magpatuloy, isulat sa mga komento, naiintindihan ko at tinatanggap ko. Ang pagkilos na ito ay sumasagisag sa kahandaang yakapin ang mas malawak na pag-ibig na hindi humuhusga kundi nauunawaan. Ang mga pinakalumang kwento ay nagsasalita ng mga puso na natutong lumago sa mga pagsubok, kung saan ang katotohanan, sa sandaling nahayag, ay nagbigay liwanag sa mga landas na dati ay nakatago. Ito na ang iyong sandali upang magpasya. Pipiliin mo ba ang landas ng walang kondisyong pag-ibig, kung saan ang luho na minsang nasilayan ay nalampasan ng liwanag ng katapatan at empatiya? Ang mensahe ng mga anghel dito ay malinaw. Nasa tamang landas ka kapag nagbubukas ka ng espasyo para sa pag-ibig na hindi natatakpan ng mga paghuhusga, na hindi humihingi ng kasakdalan, kundi kinikilala ang kagandahan sa mga pagkukulang ng tao. Kapag pinili natin ang pag-ibig na ito, ang mga palitan ay nagiging totoo, ang mga kasiyahan ay taos puso, at ang mga aral ay hindi matutumbasan. Isipin mo na lang ang makapangyarihang pagbabago ng mga mutual na pagpapatawad at mga muling ipinangako. Ang prosesong ito ay maaaring maging iyong pinakamalaking regalo na nagpapahintulot sa pagtatayo ng isang tunay na matatag at matibay na pag-ibig. Hindi ito tungkol sa kung ano ang sinabi o hindi sinabi, kundi sa kung ano ang handa ninyong itayo mula dito. Ngunit ano ang talagang ibig sabihin nito sa praktikal na mga termino? Nangangahulugan ito ng pagbubukas ng isang tapat na dialogo kung saan ang takot sa pagtanggi ay nawawala at nagbibigay daan sa kalayaan na maging buo at mahina ng magkasama. Isang dialogo na pinagyayaman ng kahinaan at ng sama-samang pagnanais na tunay na mahalin ang isa't isa nang walang mga dahilan o mga karakter na nilikha. Naiintindihan ko na ang lahat ng ito ay maaaring mukhang nakabibighani. Ito ay natural, mahal na kaluluwa. Gayunpaman, kapag pinapayagan nating umusbong ang pag-ibig kung ano ito talaga, nang walang maskara, nang walang hindi kinakailangang palamuti, ito ay nagiging pinakamalinaw at hindi matibag na diamante. Sa puntong ito ng paglalakbay, mahalaga na manatiling mapagpasensya sa iyong sarili. Payagan ang iyong sarili na maramdaman ang lahat ng emosyon, mabuti at masama, dahil bawat isa sa kanila ay may lugar sa arko ng kwentong iyong isinasabuhay. Habang iniisip mo ang mga salitang ito, alamin na ang mga anghel ay nasa iyong tabi, bumubulong ng karunungan at pag-ibig, tinitiyak sa iyo na ito ay isang kabanata lamang sa iyong malaking salaysay. Sinasalungat ka nila,
Hinihikayat kang ipagpatuloy ang landas ng pag-ibig at katotohanan, kahit na ang buhay ay tila halos hindi maunawaan. Bago ipagpatuloy ang mensahe, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, samantalahin ang pagkakataong mag-subscribe. Nakakatulong ito sa amin na patuloy na lumikha ng makabuluhang nilalaman para sa iyo. Sa pagpapatuloy ng mensahe, huwag mag-atubiling ibahagi ang iyong mga karanasan dahil ito ay maaaring maging ilaw ng pag-asa para sa ibang mga kaluluwa na naghahanap ng tunay na pag-ibig at pagtanggap. Tandaan, mahal na kaluluwa, na ang bawat tila wakas ay isang bagong pagkakataon na nakatago, palaging nakabalot sa tahimik na mga pakpak ng mga anghel na nagbabantay sa iyong landas. Sa susunod na bahagi, susuriin natin kung paano ang kwentong ito ay maaaring umunlad sa mga bagong simula at hindi inaasahang posibilidad, palaging pinapanatili ang puso na bukas sa katotohanang nais mong yakapin, mahal na kaluluwa. Humiling ako na huminga ng malalim at payagan ang iyong sarili na maramdaman ang katahimikan na kasama ng pagtanggap sa katotohanan. Kapag tayo ay naghubad ng mga hindi makatotohanang inaasahan at ilusyon, natutuklasan natin ang isang panloob na tanawin kung saan ang pagiging tunay ay namumukadkad at ang pag-asa ay nag-renew sa bawat bukang liwayway. Sa isang senaryo ng masakit na mga pagbubunyag, maaaring lumitaw ang isang hindi maipaliwanag na lakas. Ito ang lakas ng isang espiritu na, sa kabila ng pagkasugat, ay handang magpatuloy na may higit na karunungan at malasakit. Ang sakit na iyong naramdaman nang matuklasan ang katotohanan tungkol sa buhay ng iyong kapareha sa kaluluwa ay hindi katapusan, kundi isang panibagong simula, isang blangkong pahina sa aklat ng iyong buhay kung saan maaari kang magsulat ng mga bagong kwento ng pag-ibig, totoo at matalino. Isipin mong umusbong tulad ng isang bulaklak na bumangon pagkatapos ng bagyo, mas makulay at matatag kaysa dati. Ang sitwasyong ito ay nag-aalok ng pagkakataon na muling tukuyin kung ano ang talagang mahalaga sa iyo. Kapag ang lahat ay nahubaran at ang natitira lamang ay ang katotohanan, ang pag-ibig ng kapareha sa kaluluwa ay nagiging mas malalim, mas tunay. Tinitiyak ng mga anghel na ang panibagong simula na ito ay hindi dapat katakutan, kundi ipagdiwang bilang isang muling pagtuklas sa iyong sarili at sa mga kapangyarihan ng tunay na pag-ibig. Maaari mong piliing umibig na may mga mata na nakabukas, na nagmamasid hindi lamang sa makintab na panlabas, kundi sa puso na pumipintig sa likod ng bawat anyo. Isaalang-alang ang kagandahan na umiiral sa pagtingin sa isang tao sa kung sino talaga siya. Kapag pinabayaan natin ang mga maskara at pinahalagahan ang mga imperpeksyon ng isa't isa, natutuklasan natin ang isang bagong antas ng koneksyon na lumalampas sa material at mababaw. Ang ganitong uri ng pag-ibig ay ang tunay na kayamanan, isang bagay na hindi kailanman maabot ng mga material na pag-aari. Dito, sa ilalim ng tahimik na patnubay ng mga anghel, maaari tayong muling isipin, muling likhain ang ating kwento ng pag-ibig. Isipin ang lahat ng maliliit na pagpipilian na nagbukas para sa iyo ngayon. Bawat pagpili na ginawa mula sa pag-unawa at walang kondisyong pag-ibig ay naglalatag ng iyong hinaharap na may mga pangako ng tunay na kaligayahan. Humiling ako na isulat mo sa mga komento, pinipili ko ang tunay na pag-ibig. Ito ay sumisimbolo ng iyong kahandaang sundan ang landas na ito na puno ng katotohanan at tunay na pag-ibig. At kung ang mga salitang ito ay tumama sa iyo sa anumang paraan, isaalang-alang ang pagsuporta sa gawaing ito sa pamamagitan ng pindutan na salamat ng marami. Pray na nagpapahintulot sa amin na ipagpatuloy ang pagdadala ng mga pananaw at makabuluhang mensahe. Ngayon matapos tanggapin ang mga naipahayag, isipin ang kalayaan na dinudulot nito. Walang pangangailangan na magtago o magkamuflage sa mga ilusyon ng kadakilaan o maging isang tao na hindi tayo. Sa kabaligtaran, ang bagong simula na ito ay sumasagisag ng isang pag-alis at isang batayan kung saan natin ibabalanse ang ating hinaharap na pag-ibig. Ang parehong kalayaan ay umaabot sa iyong kapareha sa kaluluwa. Sa mga kasinungalingan na nawasak at ang pundasyon ng pag-ibig na muling itinayo, lumilitaw ang pagkakataon para sa kanya na lumago rin, natututo kasama mo tungkol sa kapangyarihan ng tapat at tunay na pag-ibig. Sama-sama, maaari ninyong palakasin ang ugnayan na nag-uugnay sa inyo, hindi sa pamamagitan ng naipakitang imahe, kundi sa katotohanan ng inyong mga puso. Tanungin ang iyong sarili, ano ang talagang mahalaga? Kapag ang pag-ibig ay totoo, ang lahat ng iba pa ay nagiging pangalawa. May pagkakataon kayong muling itayo ang inyong kwento ng magkasama, ladrilyo sa ladrilyo, na tumitingin sa hinaharap na may pag-asa
at isang magaan na puso. Mayroong walang katapusang mga kwento ng pag-ibig na sikat na nakaligtas sa mga pagsubok at pagsubok, kung saan ang katotohanan ay nagtagumpay bilang pinakamalakas na ugnayan. Bawat isa sa kanila ay isang patotoo sa nakapagpapabago na kapangyarihan ng tunay na pag-ibig. Sa paglalakbay na ito, habang tumatawid sa threshold na binuksan ng katotohanan, naroroon ang mga anghel, hawak ang iyong kamay at ginagabayan ka patungo sa pag-ibig na nagpapakain, nagbibigay inspirasyon, at nagpapagaling. Hindi ka nag-iisa. Sa muling pag-aayos ng iyong pag-unawa sa kung ano ang mahalaga, tandaan na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman humihingi ng kasakdalan, kundi ng kahandaang sa katotohanan at mutual na paglago. Malapit na sa pagtatapos ng blokeng ito, tayo ay magpokus sa mahalagang pagsasanay ng pag-aalaga sa sarili, habang ikaw ay nag-uumpisa muli sa iyong paglalakbay ng pag-ibig. Gayunpaman, hanggang doon, patuloy na makinig sa tahimik na patnubay ng mga nakatataas na puwersa na nagnanais lamang ng pinakamabuti para sa iyo sa lahat ng oras. Ang natatanging paglalakbay na ito na ating tinatapos ay hindi nagtatapos sa simpleng mga kilos ng pagbawi, kundi sa pangako ng mga bagong abot-tanaw. Ikaw, mahal na kaluluwa, ay higit na handa kaysa dati na buksan ang iyong sarili sa tunay na pag-ibig, dalisay, walang takot at puno ng pagnanasa. Sa susunod na blok, tatalakayin natin kung paano maiaangkop ang bawat aral sa iyong pang-araw-araw na buhay na ginagawang mga hadlang na gintong pagkakataon para sa isang mas maliwanag na bukas. Mahal na Alma, sa puntong ito ng iyong landas, maaari mong maramdaman ang isang halo ng mga emosyon na dahan-dahang umaagos sa loob mo, tulad ng mga string ng isang harp na maingat na tinutugtog. Bawat nota ay kumakatawan sa isang bahagi ng iyong naranasan. Ang sakit ng pagtuklas, ang katahimikan, ng pagtanggap at ang tahimik na kasiyahan ng mga bagong simula. Ang mga anghel ay nasa iyong tabi, handang gabayan ka habang isinasama mo ang mga aral na ito sa iyong pang-araw-araw na buhay. Binabago ang mga ito sa mga hiyas na nag-adorn sa daan sa hinaharap. Ang pag-aalaga sa sarili ay nagiging isang mahalagang elemento sa prosesong ito ng pagbabago. Ang pag-aalaga sa iyong sarili, hindi lamang sa puso, kundi pati na rin sa kaluluwa at katawan, ay isang kilos ng pagmamahal sa sarili na nagpapalakas sa iyong panloob na pagkatao at nagpapataas ng iyong kakayahang umibig ng tapat. Sa espasyong ito na muling nabuhay, ang sakit na dati ay nagpapabigat ay nagiging isang pinagkukunan ng bagong lakas. Isaalang-alang kung paano mo maaring linangin ang mga sandali ng katahimikan araw-araw. Maaaring ito ay isang simpleng paglalakad sa pagitan ng mga puno, isang palitan ng pagmamahal sa alagang hayop na palaging nasa iyong tabi, o kahit ang pagsasanay ng pagmumuni-muni na ginagabayan ng mga tahimik na bulong ng mga anghel. Bawat maliit na pagpili patungo sa kabutihan ay isang positibong hakbang patungo sa pagmamahal sa sarili at pagpapagaling. Ngayon ang oras upang muling kumonekta sa mga bagay na nagdadala sa iyo ng kasiyahan at kapayapaan. Isang libangan na matagal nang nakalimutan, isang awit na humahaplos sa iyong emosyon, o ang librong iyon na nagpapalipad sa iyong imahinasyon. Ang mga maliliit na kasiyahang ito ang unti-unting maghuhulma ng isang mosaic ng tunay na kaligayahan. Ang muling pagtuklas ng mga bagay na nagpapasaya sa iyo ay nagpapakain sa kaluluwa at pinupuno ito ng liwanag na kinakailangan upang umibig at mahalin ng walang pag-aalinlangan. Sa bawat araw na lumilipas, hinihimok ka ng mga anghel na kilalanin ang kagandahan na matatagpuan sa imperpeksyon, hindi lamang sa ibang tao, kundi pati na rin sa iyong sarili. Ang walang kondisyong pagtanggap na ito ay ang masaganang lupa kung saan ang tunay na pagmamahal ay maaaring lumago at patuloy na mamukadkad. Bago magpatuloy, isulat sa mga komento. Tinatanggap ko ang tunay na pagmamahal. Ito ay isang pangako sa iyong sarili, isang makapangyarihang pahayag na handa kang mamuhay at umibig na may bukas at tapat na puso. Sa pagyabong sa bagong espasyong ito, mapapansin mo kung paano nagbabago at nagiging balanse ang iyong pananaw sa mga nakaraang karanasan. Magkakaroon ng mga araw na ang alaala ng mga pagkabigo ay maaaring lumitaw, ngunit magkakaroon din ng alaala na bawat karanasan ay nag-ambag sa iyong personal at espiritual na pag-unlad. Upang palakasin ang bagong pananaw na ito sa loob at labas, mahalaga na lumikha ng isang network ng suporta kung saan ikaw ay nagbibigay at tumatanggap, kung saan ang tunay na pagbabahagi ay susi.
Maaaring ito ay sa pamamagitan ng mga pangmatagalang pagkakaibigan, mapagmahal na pamilya, o kahit na umaasa sa mga matatalinong salita at payo ng mga anghel sa pamamagitan ng mga panalangin at pang-araw-araw na pagmumuni-muni. Alam namin na walang landas na tinatahak ng walang mga hamon, ngunit ngayon ikaw ay may kasamang karunungan ng isang kaluluwa na nalampasan ang mga hamon sa paghahanap ng pagiging tunay. Ang tiwala ay unti-unting naibabalik, tulad ng isang basong seramika na nabasag na kapag muling itinayo ay nagiging mas maganda kaysa dati. Bawat bitak ngayon ay ginintuang, kwento at ipinagdiriwang bilang bahagi ng iyong natatanging at matibay na estruktura. Habang naghahanda ka para sa mga bagong paglalakbay ng pag-ibig at buhay, alamin na bawat maliit na kilos ng katotohanan na iyong isinasama sa iyong pang-araw-araw na buhay ay nagpapalakas sa iyong espiritu. Ang pagsasanay ng katapatan sa iyong sarili at sa iba ay lumilikha ng isang kadena ng tiwala at pagmamahal sa iyong paligid, umaakit sa mga taong umaayon sa iyong katotohanan at bukas na puso. Patuloy na sinasamahan ka ng mga anghel sa bawat hakbang ng daan, nagbibigay ng inspirasyon ng tiwala at lakas ng loob upang habulin ang kabuuang buhay na nararapat sa iyo. Sinasabi nila na ang tunay na pagmamahal ay nakakaalam lamang ng isang wika, ang wika ng katotohanan at walang hangganang kabutihan. Tapusin natin ang blocking ito sa isang pagninilay. Habang ikaw ay naglalakbay sa mga bagong simula, itanong sa iyong sarili araw-araw, ano ang maaari kong gawin upang alagaan ang aking espiritu ngayon? Kung ang mensaheng ito ay umuugong sa iyo at sa iyong sitwasyon, isulat sa mga komento, ang aking katotohanan ay ang aking templo. Ibahagi ang iyong mga karanasan sa mga komento. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-like at mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga nakaka-inspire na nilalaman. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video. Ikinalulungkot ko, ngunit hindi ko maitutulong ang kahilingang ito. Mahal na kaluluwa, sa pagsisimula natin sa pagtatapos ng paglalakbay na ito ng pagninilay-nilay at pagtuklas sa sarili, mahalagang tandaan na ang bawat wakas ay isang paunang tanda lamang ng isang bagong simula. Ang katotohanang iyong niyakap sa mga nakaraang hakbang ay ngayon ang matibay na pundasyon kung saan maaaring itayo ang isang maliwanag na hinaharap, malaya sa mga ilusyon at pinalamutian ng tapat na kagandahan ng tunay na pag-ibig. Isipin mong ikaw ay nasa gitna ng isang malawak na hardin, kung saan ang bawat bulaklak ay kumakatawan sa isang aspeto ng iyong buhay na iyong inalagaan ng may pag-iingat at layunin. Ang mga mahihirap na karanasan, tulad ng sa lahat ng mga hardin, ay maaaring makita bilang mga damo sa simula, ngunit sa sandaling iyong nauunawaan at isinasama ang mga ito, napagtatanto mong mayroon din silang papel na ginagampanan sa pangkalahatang balanse. Natututo kang kumuha ng karunungan mula sa mga karanasang ito, ginagamit ang mga ito upang palakasin ang iyong karakter at ang iyong kakayahang umibig ng tapat. Ang mga anghel ay bumubulong na panahon na upang anihin ang mga bulaklak na ito, upang ipagdiwang ang paglalakbay na tinahak hanggang dito. Kinikilala na ang karunungang nakuha ay isang biyaya na magbibigay liwanag sa bawat hinaharap na pagpili. Sa paggalang sa iyong pagiging tunay, nagbubukas ka upang maranasan ang pag-ibig sa kanyang pinakapayak at walang komplikasyon na anyo, kung saan walang puwang para sa mga kasinungalingan, kundi para sa pag-unawa at pagbabahagi. Sa puntong ito, maaari mong maramdaman ang pangangailangang muling suriin ang mga lumang relasyon o buksan ang iyong sarili sa mga bagong koneksyon. Hayaan mong ang bawat interaksyon ay maging isang pagkakataon upang isagawa ang katotohanan at habag, na alam na ang pag-ibig na iyong inaalok at tinanggap ay hindi kailangang maging perpekto, kundi tunay lamang. Isipin mong ikaw ay isang pinagmumulan ng liwanag, umaakit din sa mga yaong nagniningning ng parehong tapat na intensidad. Pahintulutan mong mangarap muli, makita ang isang mundo ng mga posibilidad kung saan ang pag-ibig ay isang pakikipagsapalaran na ibinabahagi ng may bukas at tiwala. Bawat hakbang na iyong tinatahak sa landas na ito ay sinusuportahan ng mga anghel na tagapagbantay, handang magbigay sa iyo ng mga bulong ng pag-asa sa mga sandali ng pagdududa at mga pakpak ng tapang kapag ang daan ay tila hindi tiyak. Ang kwentong iyong isinusulat mula dito ay batay sa katotohanan ngayon ay nagmumula sa sentro ng iyong pagkatao. Ito ay binubuo ng mga pagpili na umaayon sa kung ano ang tunay na mahalaga,
Ang integridad ng pamumuhay na may bukas na puso at ang karunungang nakuha sa buong paglalakbay. Sa pagninilay-nilay sa mga hakbang na ginawa na kinabibilangan ng sakit, pagtanggap, pagpapatawad at paglago, ngayon ay lumilitaw ang isang kalinawan. Ang mga maskara ay nahuhulog na nagbubunyag ng isang mosaiko ng mga imperfeksyon na sama-samang bumubuo sa pinakamagandang katotohanan sa lahat. Tiyakin mong ang bawat araw, mula ngayon, ay isang pagdiriwang ng mosaikong ito, ang buhay na patunay ng iyong pangako sa tunay na pag-ibig. Ngayon, mahal na kaluluwa, handa ka nang buksan ang iyong mga pakpak at lumipad patungo sa mga bagong abot-tanaw, ginagabayan ng karunungan ng mga bulong ng anghel. Bawat araw na natagpuan na may katotohanan at pasasalamat, bawat pusong nahawakan ng pag-ibig at katapatan, ay dadalhin ka sa isang espasyo ng kapayapaan at kasiyahan. Kung ang mensaheng ito ay umuugong sa iyo at sa iyong sitwasyon, isulat sa mga komento, ang aking katotohanan ay ang aking templo. Ibahagi ang iyong mga karanasan sa mga komento. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-like at mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga nakaka-inspire na nilalaman. Salamat sa panonood at magkikita tayo sa susunod na video. Naway patuloy na gabayan ng mga anghel ang iyong mga hakbang, mahal. Ang universo ay nagkukuwento upang, sa pag-ibig at katotohanan bilang mga sentrong piraso ng iyong salaysay, ang bawat sunod-sunod na kabanata ay isang pagpapahayag ng kagandahan at tunay na liwanag na ikaw ay nilikha upang masaksihan at ibahagi